Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome na naman sa isang nakakakilabot natin na istorya. Magandang araw, Sir Bordes. Tawagin niyo na lamang ako sa alias na ang biyaherong manunulat, isa akong professional mountaineer mula sa Timog Katagalugan na nakaakyat sa mga samot-saring kabundukan ng Pilipinas mula pa noong taong 2004 hanggang sa kasalukuyan. At siang manlalakbay na manunulat ay nakasama ko na rin sa paglakbay sa mga kabundukan ng Batangas, Benguet, Marinduque, Romblon, at Mindoro. Hanggang sa napag-usapan namin ang tungkol sa pag-akyat ko sa kabundukan ng Panay hanggang sa umabot ang aming paksa sa mga kababalaghan sa kabundukan ng Pilipinas. Hindi naglaon na pagkasunduan namin na kapag may nasagap akong kababalaghan sa aking paglalakbay ay agad ko itong idokumentaryo at ipaalam sa kanya kapag may pagkakataon. Dahil minsan na rin kami nakaranas ng kababalaghan noong umakyat kami sa Mount Halcon ng Mindoro. Noong taong 2017, sa lalawigan ng Antique, Aklan, Capiz at Iloilo ay matagumpay kong inakyat ang 5 kabundukan ng Panay ng mag-isa. Naghihintay ako ng kababalaghan pero wala akong masumpungan. Ang nasaksihan ko lamang ay mga magagandang kabundukan ng Mount Ikuron, Mount Matotong, Mount Mab-o, Mount Caribs at Mount Igduao. At dito ko nasabi na napakaganda ng kabundukan ng Panay, walang kapareha ang ganda nito, at wala din engkanto o maligno akong nakita o naramdaman. Hanggang sa napagdesisyunan kong pumunta sa bayan ng Dao doon sa lungsod ng Capiz, at napadpad ako sa baryo ng Daplas nito lamang na mahal na araw buwan ng Abril 13, 2022. At dito ako nagsimulang magagsaliksik tungkol sa mga lihim ng mga Capiznon at pinagtanong-tanong ko at dinokumentaryo ang aking mga nakalap na mga balita at sinadya kong puntahan ang ilang mga kakilala kong mga mountaineers dito sa Visayas. At nagtanong tungkol sa mga aswang at kung paano ito nagsimula. Ayon sa isang professor ng Capiz State University, masyadong malalim daw ang paksang aswang kung multo lamang daw ay marami siyang maibahagi, dahil siya mismo ay nakaranas na sa multo lalo na sa Pilar Campus ng nasabing universidad. Ang mga aswang naman ay talagang pinag-aralan nila ng husto, lalong-lalo na ang mga aswang sa Panay, partikular na sa lugar ng Capiz. At ayon sa malalim na pananaliksik ng dalubhasang profesor na ito, ang mga klase ng aswang ay ang mga sumusunod. Berbalangs. Berbalangs ang pinakaunang halimaw na nakita dito sa Pilipinas. Ito'y unang nasilyan sa Islang Cagayan de Sulu o tinatawag na Mapun Island. Tinalakay ang mga berbalang sa isang artikulong inilathala noong 1876 ng Asiatic Society of Bengal. Ayon sa ulat na iyon, batay sa pagbisita ni Skirchley sa isla ng Cagayan Sulu, na kilala ngayon bilang Mapun, sa gitna ng isla ay isang maliit na nayon. Ang mga naninirahan dito ay mga walang utang na loob sa alinman sa 2 pinuno ng barangay. Ang mga taong ito ay tinatawag na berbalang, at ang mga Cagayano ay nabubuhay sa matinding takot sa kanila. Ang mga berbalang ay isang uri ng mga halimaw at kumakain paminsan-minsan ng laman ng tao upang mabuhay. Makikilala ang mga ito dahil ang mga pupil ng kanilang mga mata ay hindi bilog, isa itong makitid na mga biyak tulad ng sa isang pusa.
At nakita nilang nang binubuksan ng mga ito ang mga libingan at kinakain ang mga lamang loob ng mga bangkay dahil sa kagayan ay limitado ang supply ng pagkain. Kaya't kapag naramdaman nila ang pananabik para sa pagkain ng laman ng tao, sila ay umalis sa mga damuhan at maingat na itinatago ang kanilang mga sarili, sabay ng pagpigil ng kanilang mga hininga at sasalakay ito sa mga libingan. Ang pagdating ng mga berbalang ay naririnig nila mula sa malayo, at habang may ginagawa sila, may umuungol na ingay na malakas mula sa malayo, kaya madaling malaman kung may berbalangs dahil umaatungal ito na parang halimaw at sa lakas ng tunog ng kanilang mga pakpak, at ang mga mata nila ay parang kumikislap na ilaw na para bang sumasayaw na langaw sa dilim. Unang nakita ang berbalangs noon pang taong 1,800 at 900 mandurugo. Ayon sa kwentong bayan, ang uhaw sa dugo ng mga mandurugo ay nangakit ng bibiktimahing kalalakihan gamit ang taglay nilang kagandahan. Noong araw, gawain ng isang mandurugo na magpakasal sa isang malusob na binata para masigurong may agarang mapagkukunan ng dugo gabi-gabi. Ang dulo ng dila nito ay tutulis na parang karayom, tinuturok ang leeg ng natutulog na biktima at sisipsip ng kaunting dugo. Maaari din nitong ipasok ang matulis na dila sa bibig ng natutulog na mister. Tutusukin ang loob ng bibig at sisipsipin ang lalabas na dugo habang tila niroromansa ang biktima. Gabi-gabi itong gagawin ng mandurugo hanggang sa unti-unting mangayayat at manghina ang walang kamalay-malay na mister nito sa pagdaan ng mga araw. Kapag tuluyang namatay ang mister ng mandurugo, mag-aanyong ibon ito at lilipad palayo upang maghanap ng panibagong mapapangasawa at mabibiktima. Kalaunan, karamihan sa mga mandurugo ay di na nag-aasawa. Sa halip sila ay nambibiktima ng iba't ibang lalaki bawat gabi at hindi rin nila pinapatay upang maiwasang sila'y madiscover. Yung mga nagkakaasawa naman ay di pinapatay ang kanilang mga mister dahil na rin sa pagmamahal. Sa halip sila'y naghahanap ng ibang lalaking bibiktimahin, sinasabing nagmula sa pinagtaksilang mga kinara o kinari ang mga mandurugo na ang pakay ay maghiganti sa mga lalaki. Ang isang mandurugo ay mananatiling bata at maganda basta't nakakasipsip ito ng dugo. Ito lumaganap sa Kabisayaan at sa mga malalayong pulo ng Mindanao noong taong 1,920. Mambabagat. Ang mambabagat sa kwentong bayan ng Western Visayas. Ang bagat ay aswang o iba pang kakatwang nilalang na nananakot o nanliligaw ng mga tao. Maaaring sila'y maghugis na malahalimaw na malalaking hayop o nakakatakot na pangitain gaya ng lumulutang na kabaong o kandila. Yung iba ay nanghahabol o nakikipagbuno pa kapag gusto nila. May mga pamamaraan upang lubayan ng bagat gaya ng pagbati dito na animoy kilala ito, o di kaya'y pagkagat sa hinlalaki nito kung ito ay nakikipagbuno sa biktima. Yung mga aswang ng babagat ay kalimitang makakasalubong na buhaghag ang nagtatayuang buhok samantalang ang kanilang mga mukha ay nakakasindak at ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Kaya naman sa parte ng Negros ay tanyag ang salitang bagat lalo na pagkatapos ng digmaan pandaigdig 1,945 at nasundan ang mga pambabagat na ito ng mga taong 1,960 na hanggang 1,970 sa isla ng Negros Occidental at Oriental.
Ang Amamarang naman sa mga lumang kwentong bayan ng Kabisayaan at maging sa ilang bahagi ng Mindanao. Ang Amamarang ay isang uri ng aswang na ginagamit ang kanyang mahaba, malaalambre, at masangsang na buhok upang paralisahin o patayin ang kanyang mga biktima. Pag-araw, ang Amamarang ay normal na babae, ngunit pagsapit ng dilim nagpapahid siya ng kakaibang langis sa buong katawan hanggang sa umitim ang kanyang balat, pumula ang nanlilisik na mga mata, at gumalaw ang kanyang mga buhok na parang mga galamay. Siya ay nanghaharang sa mga daanan at inaatake ang sinumang makasalubong sa kanya. Habang nakikipagbuno sa biktima, ang mga buhok ng Amamarang ay gagapang papasok sa mata, tenga, ilong, at bibig ng biktima hanggang sa ito'y mawalan ng malay o tuluyang mamatay. Pagkatapos ay wawakwakin ang tiyan ng biktima at kakainin ang laman loob o dadalhin sa bahay ng Amamarang upang doon kainin. Maaaring madepensahan ng biktima ang kanyang sarili laban sa Amamarang sa pamamagitan ng pagsunog sa buhok nito o pagsugat dito gamit ang anumang sandata. Subalit, kayang pagalingin ng Amamarang ang kanyang mga sugat sa pamamagitan ng pagdila lamang. Ayon sa ibang kwento, ang Amamarang ay hawig sa manananggal na ang buhok ay parang mga galamay. Ito ay naging tanyag sa lugar ng Iloilo, Guimaras, Siquijor, Marinduque at Romblon noong taong 1950 na hanggang 1970. Ang balbal ay kumakain ng bangkay ng tao ayon sa paniniwala ng mga Tagbanwa. Ang mga kuko nito ay matatalas at nakakurba. Matutulis ang mga ngipin nito at ang dila ay sobrang haba. May kakayahan itong lumutang sa hangin o lumipad sa gabi gaya ng tapila. Kapag nakahanap ito ng bahay na may naghihinalong tao sa loob, dadapo ito sa bubong at kapag walang nagmamasid ay bubutasin nito ang bubong kung ito ay gawa sa lipa. Maaari din itong magtago sa silong ng nakaangat na bahay o di kaya'y pupuslit sa loob at tatago sa ilalim ng kama ng biktima. Gamit ang mahabang bila na parang straw, hihigupin nito ang natitirang lakas ng biktima hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay nanakawin ng balbal ang bangkay. Kapag ito'y nasa bubong, ipupulupot nito ang mahabang dila sa bangkay at itatakas, upang di mahalata nang nawawala ang bangkay. Papalitan nito ng balbal ng tinibang saging o kungkol ng mga sanga o damo na pinag-anyong kamukha ng biktima. Pumupunta din ito sa sementeryo kung may bagong libing at gagamit ang kanyang mga kamay at kuko ay huhukayin ang bangkay. Minsan ang balbal ay nagpapanggap na dadalo sa lamay ng patay at kapag walang nakamasid o tulog ang lahat, nanakawin nito ang nakaburol na bangkay. Kapag wala itong mahanap na bangkay, nambibiktima ito ng mga buntis para sipsipin ang dugo ng sanggol sa sinapupunan. Sa mga tiruray, bolobol ang tawag sa balbal. Ito ay nagkakalat ng sakit at kinakain ang laman loob ng mga bangkay. Naitataboy ang balbal sa pamamagitan ng paglagay ng mga baging ng buwak sa labas ng bahay. Mapagkakamalan ng balbal na mga ahas ang baging at dahil takot ito sa ahas ay aalis nito. Tinatawag din itong berbalangs ng Luzon. Ang balbal ay tanyag lamang sa Luzon, lalo na sa parte ng Timog Katagalugan noong pangtaong 1940. Ang Unga-Unga naman ay tanyag ang salitang Unga-Unga ng Visayas at Mindanao, kilala rin bilang Bogbog, Oka-Oka, Ug-Ug, Wawog, Ug o Ug-Ug, at Yog-Yog ay kahawig ng Penanggal o Penanggalan ng Indonesian at Malaysian folklore.
at ng Krasyu ng Thailand sa umaga. Ang unga-unga ay normal na tao, ngunit pagsapit ng dilim lalo na kapag hating gabi humihiwalay ang ulo sa katawan nito at lumilipad ang ulo kasama na ang bituka at ilang laman loob nito upang humanap ng bibiktima. Sinasabing habang lumilipad ay paikot-ikot sa ere ang bituka ng unga-unga na ang tunog ay gaya ng lubid na hinawakan sa dulo at pinaikot sa ere. Paborito nitong biktimahin ang mga buntis at mga sanggol sa pamamagitan ng pagsipsip sa dugo gamit ang matulis na dila na may kakayahang humaba na tila lubid na manilis. Karaniwan itong dumadapo sa bubong o lumulutang sa silong ng bahay ng bibiktimahin. Kapag di nakahanap ng buntis at sanggol na bibiktimahin ang unga-unga, inaatake nito ang sinumang matsyempohan sa gabi. Kahit ulo lamang na lumilipad, kayang makipagbuno ng unga-unga sa mga tao. Sasagpangin ng unga-unga ang biktima gamit ang kanyang mahabang buhok na sinlakas ng braso ng tao at parang mga galamay na pupulupot sa leeg ng biktima upang sumakal. At pilit na papasukin ang ilong at bibig ng biktima upang hindi ito makahinga. Pati mga mata at tenga ng biktima ay papasukin ng mga buhok ng unga-unga. Susubukan din itong ilulublob sa tubig ang biktima kung malapit sa ilog, lawa o sapa para malunod. Dahil nga malakas ito, kayang buhatin ng unga-unga sa ere ang biktima pagkatapos ay ihulog para mamatay. Kapag wala ng buhay ang biktima, sisipsipin ng unga-unga ang dugo nito o kakainin ang laman loob, lalo na ang atay. Aalis lamang ang unga-unga kapag mas malakas ang biktima o kapag nahawakan at nahila ng biktima ang laman loob o bituka nito. Maaari ding dumapa sa lupa ang isang tao upang hindi atakehin ng unga-unga dahil takot umano itong umatake kapag ang isang tao ay nakadapa na mas mababa sa bewang. Ayaw umano ng unga-unga at iba pang aswang na nahahati ang katawan na sumayad sa lupa ang kanilang bituka, nang bibiktima rin ng mga hayop ang unga-unga, lalo na mga alagang manok, baybe, at pato. Takot ang unga-unga na lumapit sa mga bahay na napapalibutan ng kawayan, dahil baka sumabit sa mga tinik ang laman loob nito. Sa ibang lugar tinatawag itong sawsaw suka, dahil bago humiwalay sa katawan ng ulo nito, nagpapahid muna ito ng itim na suka sa katawan. At naging tanyag ito noong 1,900 na ang sawsaw suka, isa itong lumang katawagan ng mga lumang tribo sa Mindanao na ibig sabihin ay aswang na unga-unga. Noong taong 1,952 si Wilmer ay nakakita ng di pangkaraniwang nilalang siya ay residente ng barangay Salin sa bayan ng Balilihan ay nakakita ng wug. At sang gabi naglalakad siya pauwi galing sa isang sayawan sa isang barangay nang may narinig siyang kakaibang tunog. At pagtingala niya, nakita niya ang isang ulo na lumulutang. Tumakbo siya at nagtago sa likod ng puno ng niyog hanggang mawala ang nasabing nilalang. Ang salimbarot naman noong 1,930 isang seminar ng mga guro ang idinaos sa Lokban, Quezon. Ang lahat ng bayan sa lalawigan ng Quezon ay nagpadala ng delegado. Ang mga ito ay pinatuloy sa mga gusali ng mababang paaralan, 1 kilometro ang layo mula sa kabayanan. Ang seminar ay tumagal ng 1 linggo. Noong gabi pagkatapos na magdatingan ang mga delegado, ang mga tao na naninirahan malapit sa bakuran ng paaralan ay nakarinig ng kakaibang ingay ng lumilipad na pangpak at
ang huni na tik-tik-tik ng ibong tik-tik. Matibay ang paniniwala ng mga tao na kapag narinig ang huni ng tik-tik sa gabi ay mayroong aswang sa paligid. Nang sumunod na gabi, may ilang tao na naglakas loob na sumilip sa labas nang may marinig na parang lumilipad. Gayon na lamang ang kanilang takot nang makita ang isang kawan ng mga nilalang na may maiitim na pakpak na lumilipad sa kadiliman ng gabi. Ang mga ito ay may ulo at katawan ng tao, ngunit putol ang katawan mula sa baywang hanggang ibaba. At ang sabi ng mga taong bayan doon ito raw ay ang Salimbaro. Kinabukasan, ang mga tagalukban na nakatoka sa pag-aasikaso sa pagpapakain sa mga delegado ay nagmasid ng mabuti. Napansin nila na ilan sa mga delegado ay ayaw kumain ng mga pagkaing maraming rekado at ang gustong-gusto ay dinuguan at inihaw na lamang loob. Napuna din ng mga nagmamasid na ang mga delegadong ito ay may malalalim na kilikili at hindi makatingin diretsyo sa mga tao. Mula ng gabing iyon hanggang sa matapos ang seminar, ang mga tagalukban ay nagsabit ng mga bawang at sili sa kanilang mga bintana. Ang mga bubungan ay nilagyan ng krus. Nang matapos ang seminar at ang mga delegado ay nakauwi na sa kani-kanilang bayan, nagbalik ang katahimikan ng gabi sa bayan. Naging tanyag ito noong taong 1930 na hanggang 1950. Ang tanggar naman ay tawag sa aswang sa Palawan at manananggal naman sa gitnang Katagalugan ay isa sa mga pinakasikat na halimaw sa mga kwentong bayan ng Pilipinas at naipakita na sa mga pelikulang katatakutan at comics. Halos lahat ng Pilipino ay alam kung ano ang manananggal, pero sa mga di pa nakakaalam, ang manananggal ay isang uri ng aswang na nahahati ang katawan at kumakain ng laman loob ng tao at sanggol sa sinapupunan ng buntis. Sa umaga, ang manananggal ay isa lamang normal na tao, karaniwan ay babae, ngunit pagsapit ng dilim nagbabago ang kanyang anyo. Kapag ganap na ang kadiliman, siya ay pupunta sa isang kubling lugar. Huhubarin ang mga saplot sa katawan at magpapahid ng langis sa buong katawan habang inuusal ang isang orasyon at nakatitig sa buwan. Unti-unting mag-iba ang kanyang anyo. Ang mga kuko ay tatalas at ang mga ngipin ay magiging pangil. Siya ay tutubuan sa likod ng dalawang pakpak gaya ng sa paniki, samantalay unti-unting maghihiwalay ang kanyang katawan sa bandang bewang. Kapag tuluyan nang nagkahiwalay ang kanyang katawan ay lilipad na siya na nakalawit ang mga bituka na ikot sa ere habang siyang lumilipad. Ang kanyang puntirya ang mga taong mag-isang naglalakbay sa gabi o mga tahanan ng mga buntis na babae. Kapag nakahanap ng buntis, dadapo siya sa bubong at hahanap ng butas direkta sa itaas ng natutulog na buntis. Kapag nakahanap na ng butas, ipapasok niya doon ang kanyang dila na hahaba at ninipis na tila sinulid na ang dulo ay matulis. Tutusukin ng dila ang pusod ng buntis at didiretso ito sa sanggol sa loob ng sinapupunan at sisipsipin ang dugo ng bata hanggang sa mamatay. May mga pagkakataong kayang tunawin at higupin ng manananggal ang sanggol sa loob ng sinapupunan kapag ito ay sobrang liit pa. Ang kahinaan ng manananggal ay ang kanyang iniwang ibabang bahagi ng katawan na pwedeng budburan ng asin o abo. At kung ano pa, at pwede ring sunugin upang hindi na dito makakabit ang manananggal. Kapag inabot ng pagsikat ng araw ang manananggal na hindi pa nakakakabit sa kanyang ibabang bahagi, siya ay mamamatay.
Kinakakatakutan ito sa Palawan noong taong 1920 na hanggang 1930. Ang gumon naman ay ayon sa lumang paniniwala ng mga karaya sa probinsya ng Antique. May isang uri ng babaeng aswang na lumalabas pagkagat ng dilim bilang gumagapang na kumpol ng buhok. Binabalot nito ang taong makakasalubong at sinasakal gamit ang kanyang mayabong na buhok. Ang nasabing mga buhok ay may masangsang na amoy at parang mga ahas na gagapang papasok sa mata, ilong, bibig ng biktima para hindi ito makahinga at mawalan ng malay. Habang nakikipagbuno ay hihigupin ng aswang ang dugo at lakas ng biktima hanggang sa maging isang butot balat na bangkay ang biktima. Takot sa apoy ang nasabing aswang. Ang ibig sabihin ng Ingumon sa Hiligaynon, wika ng mga taga-Iloilo, ay buhol-buhol. At naging tanyag ang aswang na gumon noong taong 1920 na hanggang 1980 at pagsapit ng 1990 ay hindi na narinig pa ang salitang aswang na gumon sa Antique at Iloilo dahil ayon sa mga eksperto sumakay ito ng bangka at napadpad sa Mindanao. Ang Amalanhig naman ay ayon sa kwentong bayan ng mga Waray at Hiligaynon. Ang Amalanhig o Maranhig tinatawag na Amaranhit, Amamanhig. Sa ibang lugar ay mga di nakakalipad na aswang na naghihinalo o namatay na ngunit di malagay sa tahimik. Sila ay nananatili sa lupa dahil bigong ipasa ang kanilang kapangyarihan sa isang kamag-anak matapos bumangon sa kanilang pagkakahinlay. Ang mga Amalanhig ay nananahan sa kagubatan o kakahuyan at naninipsip ng dugo o nanghihigop ng lakas ng tao. Pagsapit ng dilim, sila ay umaatake sa kalapit na baryo upang biktimahin ang mga residente gamit ang kanilang matulis at matalas na dila. Maliban sa mga aswang na naging Amalanhig, may mga tao din na maaaring maging Amalanhig. Ito ay mga taong pumanaw na o yung mga pinaslang at di matahimik. Yung mga di matahimik na Amalanhig ay hindi titigil hanggat hindi na isa sa katuparan ang kanilang nais. Halimbawa, maipamahagi ang di napamanang kayamanan o makapiling sa huling pagkakataon ang mga mahal sa buhay. Meron ding di matahamik dahil ayaw ibahagi sa iba ang naiwang kayamanan o ari-arian. Malimit sila ay nagpapakita sa isang tao na napili nilang siyang sumagawa sa kanilang ninanais. Meron din namang mga Amalanhig na upo at hihikab lamang sa labas ng bahay ng kanilang mahal sa buhay at mamamatay din kapag pinakiusapan na manahimik na. Samantala, yung mga Amalanhig na paghihiganti ang pakay ay pumapatay ng tao sa pamamagitan ng pagkiliti at paghigop ng lakas. Sila ay nagtatago sa likod ng mga puno na dinaraanan ng mga taong nagkasala sa kanila pagkatapos ay atatake. Ginagaya rin ng mga Amalanhig ang sinasabi ng sinumang makasalubong nila. Malalaman na nariyan sila dahil sa amoy nilang nabubulok na laman, hindi nababaluktot ang mga binti ng mga Amalanhig. Ngunit sa kabila nito, sila'y mabilis pa rin at mahirap takasan. Kung ayaw mong mahuli ng Amalanhig, umakyat ka sa puno o di kaya'y tumalon ka sa ilog, lawa, o dagat dahil takot ang Amalanhig sa tubig. Kapag nabasa ng tubig ang Amalanhig, ito ay magiging isang tumpok ng mga uod na kayang patayin, bago pa muling makabalik sa dating anyo nito. Kapag ang isang taong namatay ay kinakatakutang maging Amalanhig, tatalian ng pulang sinulid ang mga hindalaki nito sa paa, bago ilibing upang masigurong hindi ito bumangon sa hukay o habang binuburot.
Dapat din umanong may kahit isang taong gising at magbantay sa lamay nito, dahil kapag nakatulog ang lahat posibleng bumangon ang patay mula sa ataol nito, at kukuha ng kahit anong maliit na bagay, gaya ng isang hibla ng sinulit, buhok, piraso ng papel, at gagawing pangsukat sa katawan ng mga himbing na natutulog na animoy sinusukatan nito ng kabaong ang mga ito. Pagkatapos masukat ang lahat ng natutulog, ilalagay ng bangkay sa loob ng bibig nito ang ginawang panukat at babalik sa pagkakahiwalay. Sa kabaong nito, lahat ng mga sinukatan nito ay hindi na magigising kinabukasan at magigising lamang kapag nakuha ang ginamit na pansukat sa loob ng bibig ng bangkay. Kapag ililibing na ang bangkay, pataob na ilalagay sa hukay ang kabaong nito upang kung sakaling maging amalanhig man ito at susubukang lumabas, huhukay ito pailalim at hindi palabas ng puntod, ayon sa isang alamat. Noong unang panahon bago pa dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, may isang datu na nag-utos sa kanyang babaylan na gumawa ng mga kawal na hindi mamamatay. Nagawa ito ng babaylan mula sa pinaslang na kalalakihang binalot ng uling ang mga katawan, pinalunok ng mutya, at isinailalim sa samot-saring litwan. Matapos ang 3 araw ay muling nabuhay ang mga ito, ngunit mga walang sariling isip at mananahimik lamang kapag naisakatuparan na ang ipinag-utos sa kanila. Ang ibig sabihin ng amalanhig ay nanigas. Ang mga amaranhig ay karamihang namamatanan sa parte ng panay partikular na sa Antique at Rokas noong pang mga taong 1,920. Ang mandarangkal naman ayon sa paniniwala ng mga sinaunang Tagalog ay isang aswang na ang balat kayo ay isang kaakit-akit na dalaga. Ginagamit niya ang kanyang alindog upang mahikayat ang isang lalaki na makipagtalik sa kanya, ngunit ang totoo niyang pakay ay kainin ang biktima. Kapag malapit na sa rurok ng orgasmo ang lalaking kasiping, tutulis ang mga kuko at tutubuan ng pangil ang mandarangkal at kakagatin o gigilitin nito ang lalamunan ng biktima na lalapain pagkatapos. Kakainin nito ang laman loob, lalo na ang atay, at laman ng biktima. Ang mandarangkal ay katawagan sa insektong praying mantis na may katangiang tulad sa nasabing halimaw, ang pagpatay sa kanilang kasiping. Ang babaeng praying mantis ay kilala sa pagkain sa ulo ng nakatalik nitong lalaki. Kaya mag-ingat sa di kilalang kaakit-akit na dalagang makilala sa club o iba pang lugar na nais kang makasiping. Baka mandarangkal pala siya at mapabilang ka sa listahan ng mga taong nawawala. Ito ay sumikat sa parte pa ng Mindanao noong pangtaong 1950. At ang manghihiwit ang mga sinaunang manghihiwit sa kwentong bayan ng Pilipinas ay gumagamit ng pamamaraang nakakadiri at ito'y ginagawa lamang 1 o 3 beses sa isang buwan, lalo na sa gabing maulan. Ang salitang manghihiwit ay salitang Hiligaynon na mas mataas sa mangkukulang. Ito ay gagapang sa silong ng bahay ng bibiktimahin at luluglog sa pusali o putik sa ilalim ng batalan, noong taong 1950 na halos lahat ng bahay ay nakaangat sa lupa na suportado ng haligi. At yung mga nakatira ay sa batalan naliligo, naghuhugas ng paa, umihi, dumudura, nagtatapon ng pinaghugasan ng mga kasangkapan sa pagkain, at maging pagdumi paminsan-minsan, habang inuusal ang isang mantalang orasyon. Biglang mababalot ng apoy ang katawan ng manghihiwit, ngunit hindi ito masasaktan o masusunog. Sa halip, ang biktima ang siyang mamalasin at magkakasakit.
Mamamatay ang biktima kapag inapula ng mangkukulam ang apoy sa katawan nito. Ang apoy na ito ay hindi maaapula ni numan o kahit ng tubig dahil tanging ang manghihiwit lamang ang may kakayahang pumatay sa naturang apoy. Ang tanging panlaban sa manghihiwit ay ang dumi ng taong naghihinalo. Paglipas ng panahon tila di na ginagamit ng mga manghihiwit ang paglubog sa tubig. Ang mga sumunod na henerasyon ng manghihiwit ay gumamit ng mga pamamaraang may naimpluwensyahan na ng mga pamamaraan mula sa Europa at siyang ginagamit hanggang ngayon. Pinakasikat dito ang paggamit ng manika na tinutusok ng mga karayon sa pamamagitan ng buhok, kapiraso ng damit o personal na bagay. O di kaya ilarawan na ikinabit sa manika magagawang saktan o patayin ng mangkukulam ang biktima sa pagtusok sa iba't ibang bahagi ng manika. Ang karunungang ito at tanyag na mula pa noong 1870. Ang aswang na mga gala ay uri ng aswang na humihigop ng lakas ng mga taong may sakit, lalo na yung may malubhang karamdaman o yung malapit ng mamatay. Maaari din itong puntiryahin ang mga taong sobrang pagod o masama ang pakiramdam. Ang ganitong uri ng aswang ay mukhang normal na tao lamang at ang iba'y sa mga ospital o pagamutan nagtatrabaho kung saan madaming pasyente na pwedeng biktimnahin. Sa pamamagitan lamang ng patagong pagtitig, pagtapik, pagsagi, o paglanghap maaari na nilang higupin ang lakas ng biktima. Malalaman na aswang sila kapag tinitigan mabuti ang kanilang mga mata, dahil baliktad ang refleksyon ng isang tao sa kanilang mga mata. Minsan hinihigop din nila ang lakas ng sanggol na nasa loob pa ng sinapupunan, kaya nakukunan ang ina. Ito'y umalinggaw sa parte ng norte lalo na sa Ilocos, Baguio at Benguet mula pa noong taong 1920. Ang hanagob naman ay bago pa man naging tanyag si Teniente Guimo ay mayroon ng hanagob sa bayan ng Duenas, Dumangas, Pototan at Capiz dahil ang hanagob ang isa sa pinakauna at mabangis na uri ng aswang ito ay kulay itim ang balat at kulay puti ang buhok. Ito ay pinagsanib na lahi ng mga gaway, mangkukulam, gabunan at babaylan. Limot na ang salin, lahi na ito at ilan na lamang ang nakakaalam. Hindi mo malalaman ang bloodline na ito kung hindi ka pa nakapunta ng Capiz dito sa isla ng Panay, dahil ito ay pinakaingatang saling lahi at tanging ang mga masususing nagsasaliksik lamang ang nakakaalam ng ganitong uri ng aswang. Ayon sa mga Capiznon, ito ay umiiral noong mga taong 1,600 at 76 hanggang 1,944 at ang mga lahing ito ay nakipagdigmaan pa sa mga Kastila, Briton, Amerikano, Hapon. Ang daghamon naman ay isa ring malupit na aswang bago pa man naging usap-usapan ang pangalang Teniente Guimo. Ito ay naging bukang-bibig na ng mga taga-Dao, Capiz noong mga taong 1876 hanggang 1940 na kombinasyon ito ng lahi ng mga Antinyero o mga Salamangkero sa lahi ng mga gabunan na aswang. Parang sa ahas ang dila nito at parang isang tigre naman ang mata nito. Sa kanila nagsimula ang pag-aalaga ng ibong tiktik at asong itim at hanggang sa ngayon ay may nabubuhay pa ring daghamon sa mga tagong sityo ng Capiz. Maliban sa lahing hanagob ay wala pang ibang uri ng aswang ang nakakatalo dito sa lahing ito, kahit ang mga tulisan at bandido sa Panay ay pinaninilagan ang aswang na ito.
Kaya noong taong 1940 hanggang 1970 na kapag may nakakita na asong kulay itim at nakatayo ang buntot, ito ay alaga ng daghamon at may nagsasabi din na sila mismo ang mga hayop na ito. Kalaunan ay nawala sa bukang-bibig ang salitang daghamon na salita lamang ng mga panayanhon, Kampikanon at Hiligaynon, at kalaunan ay tinatawag na lamang itong wakwak para hindi makalimutan, at aswang naman sa salitang mga Taga-Ilog o Tagalog-Taga-Ilog noon ang tawag sa mga taong Taga-Luzon. At iyan ang mga nasagap kong balita sa aking pananaliksik sa Isla ng Panay, at salamat sa inspirasyon na ibinigay sa akin ni ang manlalakbay na manunulat, at siya na po ang bahalang pagpaliwanag sa inyo ng mas malinaw at mas maayos na pamamaraan ng pagpapaliwanag, dahil isa siyang manunulat na kapwa ko mamumundok. Dahil sa kanya ay namulat ako sa mga iba't ibang uri ng mga halimaw dito sa ating bansang Pilipinas. Sana makatulong ang mga ito sa lahat ng mambabasa ng aking butihing kaibigan na talagang ginugol ang kanyang kaalaman sa mga kwentong bayan at mga alamat dito sa ating bansang Pilipinas. Gayunpaman, totoo man ito o hindi, nasa sa inyo na ang pagpapasya, at ang katotohanan ay nasa antas at lawak ng pag-intindi ng isang individual. Ako nga pala si Ernesto Zaragoza, at tawagin niyo na lamang ako ang biyaherong manunulat. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento, maaari sana mag-subscribe, like and share na din. Maraming salamat po.